Akala ko, pag-ibig ang dahilan kung bakit ako isasama sa dambana. Pero sa isang gabi ng pagtatraydor, nalaman kong ang halaga ko pala ay katumbas lang kwamot tuhadon ko bak. Habang suot ko ang singsing ng katapatan, ibinebenta na pala ng lalaking mahal ko ang aking dangal. Sa harap ko ngo'y tindang mangtay ko anta. Ngayong gabi, ang dugong Llorente na ipinagmamalaki ninyo, ako mismo ang magpapabagsak. Sino ngayon ang walang boses? Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma yan. Wala naman siyang ibang pupuntahan kundi ang pamilya natin. Konting tiis na lang. Makuha lang natin ang kailangan natin sa kanya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa labas ng bahaging nakabukas na pinto ng library. Ang boses na yon. Ang boses ni Sebastian na laging puno ng tamis at pangako. Ngayon ay tila isang malamig na patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Narito ako. Bit-bit ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng pinakamahal na hand cream na nakita ko sa mall kanina. Binili ko yon, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Dahil noong isang gabi, nang hawakan ko ang kanyang pisngi, bahagya siyang umiwas. Akala ko, napagod lang siya sa trabaho bilang propesor. Akala ko, masyado lang akong naging emosyonal. Pero ang sumunod na boses na narinig ko ay mas matindi pa sa sampal. Diyos ko, Sebastian, ang boses ni Doña Carmela, ang magiging biyenan ko, ay umalingaw-ngaw na puno ng pandidiri. Siguraduhin mo lang na hindi siya magbabago ng isip at sabihan mo nga yang babaeng yan na mag-ayos ng sarili. Nakita mo ba ang mga kamay niya? Ang gas-gas, parang liha. Nakakahiya siyang ipakilala sa mga kaibigan ko sa party kung ganyan ang hitsura niya. Amoy pawis at laging mukhang pagod. Napatingin ako sa sarili kong mga kamay. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na naglaban ng mga damit ni Sebastian noong nagsisimula pa lang siya, ang mga kamay na nagbilang ng barya para may pambayad kami sa kuryente noon, ang mga kamay na nagtrabaho ng lampas sa oras sa Makati para lang masiguradong may maayos siyang buhay. Ang mga kamay na ito na itinuturing kong medalya ng aking pagsisikap ay liha lang pala sa paningin ng babaeng pagsisilbihan ko sana habang buhay. Ma, alam mo namang ginagawa ko ang lahat. Sagot ni Sebastian at narinig ko ang buntong hininga niya na tila ba isang mabigat na pasanin ang mahalin ako. Nakakasawa na ring makinig sa mga kwento niya tungkol sa hirap ng buhay sa Laguna. Pero kailangan nating makuha ang pirma niya sa loan para sa business mo. Kapag nakuha na natin ang pera, bahala na. Sa ngayon, kailangan ko munang tiisin ang bawal na haplos ng mga kamay niyang magaspang. Tumawa sila, isang tawang parang kuryenteng gumagapang sa aking dibdib, nanunurot, sumasakal. Ang paper bag na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra ng mansyon ng walang tunog. Pero sa loob ng puso ko, may isang malakas na pagbasag na yumanig sa buong pagkatao ko. Para akong kandilang unti-unting nauupos sa gitna ng karimlan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi ako natulog para matulungan siya sa kanyang mga research, ang bawat sentimong ibinigay ko para sa future naming dalawa. Lahat ng iyon ay nauwi lang sa isang transaksyon. Huminga ako ng malalim. Pilit nilalabanan ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang hanging pumapasok sa aking baga ay tila naging bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng hallway, tinititigan ang sariling mga kamay na nanginginig sa galit at pait. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 7 taon ng pag-aalay ng aking kabataan at pawis, ang halaga ko lang ba ay isang pirma sa bangko? Ang halaga ko lang ba ay katumbas ng isang lihiha na matapos gamitin ay itatapon na lang sa isang tabi? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Really, Hija, heto ang listahan. Huwag mong kakalimutang dumaan sa bangko mamaya. Nakakahiya sa mga Llorente kung magkakaroon tayo ng aberya sa harap ng mga bisita. Ang boses ni Doña Carmela
ay kasing tamis ng asukal. Pero para sa akin, bawat salita niya ay tila patak ng asido sa aking balat. Nakaupo kami sa mahabang hapagkainan ng kanilang mansyon. Sa harap ko ay ang almusal na ako mismo ang nagluto, ang paboritong daing at sinangag ni Sebastian. Pero sa halip na pasasalamat, isang makapal na folder ng mga bayarin ang inihain sa akin. 300 additional guests, tita? Halos mabulunan ako sa sarili kong laway habang binabasa ang listahan. Akala ko ba, intimate dinner lang ito para sa pamilya at malalapit na kaibigan? At bakit may catering mula sa isang 5-star hotel? Sobrang mahal po nito. Tinigil ni Sebastian ang paghiwa sa kanyang pagkain. Inabot niya ang aking kamay, ang kamay na tinawag niyang liha kagabi, at pinisili ito ng may mapanlinlang na lambing. Really love, isipin mo na lang na investment ito para sa ating dalawa, sabi ni Sebastian sa kanyang baritonong boses na dati ay nagpapatunaw sa puso ko. Many of these guests are my colleagues and potential investors for our future business. Ayaw mo naman sigurong isipin nila na wala tayong kakayahan, di ba? Isang gabi lang naman ito. Isang gabi lang. Isang gabi na ang halaga ay katumbas ng 3 taon kong pagtitipid. Tumingin ako kay Sebastian, hinahanap ang lalaking minahal ko. Ang lalaking nangako sa akin ng simpleng buhay sa Laguna, pagkatapos ng lahat ng hirap. Pero ang nakikita ko na lang ngayon ay isang estranghero na may suot na maskara ng katalinuhan at kabutihan. Lihim kong kinuyom ang aking mga palad sa ilalim ng mesa. Nararamdaman ko ang bawat gasgas at bawat kalyo sa aking balat. Naalala ko ang aking ina sa Laguna na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng lumang uling para makatipid sa kuryente para lang may maipadala sa akin noong nag-aaral pa ako. Habang ang mga taong nasa harap ko ngayon na wala namang ibang ginawa kundi magkunwaring mayaman, ay tila mga linta na sumisipsip sa huling patak ng aking pinaghirapan. Don't worry, Relly, dagdag ni Doña Carmela habang humihigop ng mamahaling tsa. Kapag kasal na kayo ni Sebastian, dala mo na ang apelidong Llorente. Iyon ang pinakamahal na regalong maibibigay namin sa iyo. Ang dangal ng pamilya namin ay hindi matutumbas ng kahit anong halaga ng pera. Consider this as your utang na loob to us for welcoming you into our world. Utang na loob. Gusto kong tumawa ng malakas hanggang sa mapunit ang aking lalamunan. Utang na loob dahil pinapayagan niyo akong bayaran ang inyong mga utang. Utang na loob dahil ginagawa niyo akong ATM. Para sa inyong mga bisyo, tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat kilos ko ay mabigat. Tila may suot akong kadena na hindi nakikita ng sinuman. Kinuha ko ang folder at naramdaman ang bigat ng papel sa aking mga daliri. Sige po, dadaan ako sa bangko. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay matatag, pero sa loob ko, may isang malaking pader na unti-unting gumuguho. Pagtalikod ko, hindi ko mapigilang mapatingin sa basurahan sa gilid ng kusina. Doon, nakita ko ang maliit na kahon ng hand cream na nabitawan ko kagabi. Nakabukas ito. Nadumihan na ng mga tirang pagkain at tinapon na parang basura. Katulad ng pagkatao ko sa paningin nila. Habang naglalakad ako palabas ng mansyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang tawag mula sa isang unregistered number. Hello? Mahina kong sagot pagkatapos lumayo sa gate. Aurelia. Isang boses ng matanda ang narinig ko sa kabilang linya, malalim at puno ng otoridad. Huwag kang lilingon. Maglakad ka lang hanggang sa dulo ng kanto. Kailangan nating mag-usap bago mo pirmahan ang kahit anong dokumento sa bangko. Nanigas ang aking buong katawan. Ang boses na yon. Tila pamilyar, pero matagal ko nang hindi naririnig. Sino ito? Tanong ko, habang ang puso ko ay mabilis na tumitibok, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na digmaan. Ang tanging tao na nakakaalam
kung gaano kadumi ang dugong ipinagmamalaki ng mga Llorente. Ang sagot ng matanda. Dito ko napagtanto, hindi lang pala ako ang may itinatagong sugat at ang mga utang na pilit nilang ipinapasan sa akin ay may kasamang lihim na mas maitim pa sa gabi. Ganito na lang ba? Magpapabulag ba ako sa pangakong pag-ibig o hahayaan kong ang galit ang magsilbing liwanag sa madilim na daang ito? Akala ko, ang unibersidad ang tanging lugar na pinupuntahan mo kapag sinasabi mong may board meeting ka, Sebastian. Pero bakit tila mas pamilyar ka pa sa eskinita rito sa Quezon City kaysa sa sarili nating subdivision? Nakahawak ako sa magaspang at bakbak na pader ng isang lumang apartment building. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang alikabok na bumabara sa aking lalamunan. Sumunod ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hinayaan kong pangunahan ako ng hinala kaysa ng tiwala. At ang bawat hakbang ko palapit sa unit na tinititigan ni Sebastian ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Mula sa bahagyang nakabukas na bintana, narinig ko ang isang malambing na tawa. Hindi iyon ang tawa ni Doña Carmela na puno ng pait. Isang tawa yon ng isang babaeng tila walang dinadalang mabigat na pasanin sa buhay. Sebastian, tingnan mo gumagalaw na naman siya. Sabi ng isang boses babae. Mas bata, mas malambot. Sumilip ako. Doon, sa gitna ng maliit at masikip na sala, nakita ko ang lalaking pakakasalan ko sa susunod na buwan. Nakaluhod si Sebastian sa harap ng isang babaeng nakaupo sa sofa. Ang babaeng iyon? Lianette. Kilala ko siya bilang isa sa mga dating estudyante ni Sebastian na madalas niyang purihin dahil sa talino nito. Pero ang paraan ng paghaplos ni Sebastian sa malaki nitong tiyan ay hindi paghanga ng isang guro sa kanyang mag-aaral. Pagmamahal iyon ng isang ama sa kanyang magiging anak, pero hindi ang lumalaking tiyan ni Lianette ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Ang kislap ng ginto sa kanyang kaliwang braso, ang tila naging kidlat na tumama sa aking paningin. Ang kalyas na yon, ang gintong pulseras na tanging pamana ng aking yumaong ina. Iyon ang pulseras na hinanap ko sa loob ng 1 linggo. Ang pulseras na sabi ni Sebastian ay baka nawala ko raw dahil sa kapabayaan ko. Iyon ang pulseras na isinanla ni nanay noon para lang may pambayad ako sa matrikula at tinubos ko nang magtrabaho na ako bilang working student. Ngayon, ang simbolo ng dangal at sakripisyo ng aking pamilya ay nakasuot sa braso ng isang babaeng katuwang ni Sebastian sa pagtatraidor sa akin. Kaunti na lang, Lianette, bulong ni Sebastian habang hinahalikan ng kamay ng babae. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Aurelia para sa loan, mababayaran na natin ang lahat ng utang ni Mama at makakalipat na tayo sa mas malaking bahay. Hindi mo na kailangang magtiis dito. Pero Sebastian, paano kung malaman niya? Tanong ni Lianette. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Sebastian na may kasamang mapait na ngisi. Masyadong mabuti ang babaeng yun para maghinala. At kahit malaman pa niya, saan naman siya pupunta? Wala siyang ibang kakampi kundi ako. Akala niya, siya ang tagapagligtas ng pamilya ko. Pero ang totoo, siya lang ang kasangkapan natin para sa kinabukasan ng anak natin. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat salita ni Sebastian ay tila mga pako na ibinabaon sa aking dibdib. Ang aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag nilang liha, ay mahigpit na nakakapit sa pader hanggang sa maramdaman ko ang hapdi ng pagbaon ng semento sa aking balat. Pero wala nang masasakit pa sa katotohanang ang taong binuo ko ay siya palang wawasak sa akin ng pira-piraso. Ang halaga ko pala sa kanila ay hindi bilang isang kapareha, kundi bilang isang tulay na kanilang tatapakan para marating ang kanilang sariling kaligayahan. Dahan-dahan akong tumalikod, bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Hindi ako sumigaw. Hindi ako pumasok para magwala. Dahil sa sandaling iyon, may isang bahagi ng puso ko na tuluyan ng namatay.
at may isang bahagi na unti-unting nagliliyab sa puot. Habang naglalakad ako palayo sa eskinita, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na kabog ng aking dibdib na tila isang martilyo. Tumingin ako sa langit na nagbabadya ang ulan. Sa dinami-dami ng pangarap na itinanim ko sa tabi niya, bakit damo lang pala ang aanihin ko sa huli? Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat, Aurelia. Ang pinakamalalim na sugat ay iyong nanggagaling sa mga taong pinagkakatiwalaan natin ng ating buhay. Ang tinig ni Tip Tomas ay mahina, pero puno ng bigat habang nakaupo kami sa maliit niyang sala sa isang tahimik na kanto sa Makati. Amoy lumang papel at eucalyptus ang paligid. Isang amoy na laging nagpapakalma sa akin simula noong bata pa ako. Si Tio Tomas, ang kapatid ng aking ama, ay isang retiradong auditor. Ang kanyang mga mata, bagamat may labo na dahil sa edad, ay nananatiling matalas pagdating sa mga numero at katotohanan. Inilatag ko sa harap niya ang mga dokumentong palihim kong nakuha mula sa bag ni Sebastian kaninang umaga. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Tila may sariling buhay na hindi ko makontrol. Tignan mo ito, Tio. Bulong ko. Ang boses ko ay halos maglaho sa hangin. Sinabi niya sa akin na ang perang kinuha niya sa joint account namin ay para sa down payment ng bahay na titirhan namin pagkatapos ng kasal. Pero bakit ganito ang nakasulat dito? Kinuha ni Tio Tomas ang kanyang salamin at masusing sinuri ang mga papel. Narinig ko ang mahina niyang pagbuntong hininga habang tinitignan ang bawat pirma. Aurelia, Hija. Nagsimula siya at naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi mo sulat kamay ito. Ginaya ang pirma mo sa dokumentong ito para magamit ang pangalan mo bilang garantor sa isang malaking utang. At ang perang inilabas sa account niyo? Hindi ito napunta sa real estate. Napunta ito sa isang pribadong bank account na ang beneficiary ay isang nagngangalang Carmela Llorente. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. Hindi lang pala ako niloloko sa damdamin. Ninanakawan din ako ng aking pinaghirapan. Ang bawat sentimong naipon ko mula sa pagpupuyat at pagtitiis ay ginagamit na pala para bayaran ang mga pagkakamali at luho ng pamilyang walang ibang ginawa, kundi maliitin ako. Tiyo, anong gagawin ko? Tanong ko habang unti-unting pumapatak ang mga luha sa aking pisngi. Gusto ko silang saktan. Gusto kong sumigaw at ipahiya sila sa harap ng lahat. Ni hinawakan ni Tio Tomas ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, pero mainit. Isang paalala ng tunay na pagmamahal ng pamilya. Huwag, Aurelia. Ang galit na walang plano ay parang apoy na susunog din sa'yo. Ang mga taong katulad nila ay sanay sa gulo, pero takot sila sa katotohanan. Sabi niya ng may determinasyon. Lutuin natin sila sa sarili nilang mantika. Hayaan mong isipin nila na wala kang alam. Hayaan mong ituloy nila ang kanilang plano habang unti-unti nating tinitipon ang bawat ebidensya ng kanilang pandaraya. Kapag dumating ang tamang oras, hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawalan din sila ng dangal na pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang pangalan. Tumayo siya at lumakad patungo sa maliit niyang kusina. Narinig ko ang banayad na tunog ng sandok na humahalo sa palayok. Pagbalik niya, may dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw na may toppings na pritong bawang at murang sibuyas. Kumain ka muna, anak. Hindi mo kayang lumaban kung mahina ang iyong katawan, malambing niyang sabi. Habang hinahawakan ko ang mainit na mangkok, naramdaman ko ang bahagyang paggaan ng aking pakiramdam. Ang init ng lugaw ay tila humahaplos sa nanlalamig kong puso. Sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan, narito ang isang taong handang tumayo sa tabi ko nang walang hinihinging kapalit. Salamat, Tio, sabi ko. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, nakaramdam ako ng pag-asa. Pero habang iniisip ko ang mukha ni Sebastian, hindi ko mapigilang magtanong sa aking sarili. Hanggang kailan ko kayang suot ang maskara ng isang bulag na mangingibig?
Hanggang kailan ko kayang tiisin ang haplos ng mga kamay na pumatay sa aking tiwala? Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang pananatiling tahimik hanggang sa dumating ang oras ng paghatol. Heto na ang mga tseke, Tita Carmela. Binayaran ko na rin ang down payment para sa Manila Hotel. Wala na kayong dapat ipag-alala para sa engagement party. Iniabot ko ang mga puting papel na tila mga dahon ng lason sa kamay ni Doña Carmela. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng kanyang muka, ang paraan ng pagkislap ng kanyang mga mata na tila nakakita ng isang tumpok ng ginto. Sa loob ng 7 taon, ang mga ngiting iyan ang tanging hinangad ko. Ang tanggapin ako, ang mahalin ako bilang bahagi ng kanilang pamilya. Pero ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Salamat, Relly. Alam ko namang hindi mo kami bibiguin. Masayang sabi ni Doña Carmela habang mabilis na isinisilid ang mga tseke sa kanyang mamahaling bag. Ang sabi ko nga sa mga kaibigan ko, napakaswerte ni Sebastian sa'yo. Kahit hindi ka galing sa alta sosyedad, may puso ka naman para sa aming pangalan. Naramdaman ko ang bahagyang pagpisil ni Sebastian sa aking balikat. Sabi ko sa'yo, Ma, gagawin ni Relly ang lahat para sa atin. Mahal niya ako. Di ba, love? Tumingin ako kay Sebastian. Ngumiti ako. Isang nangiting pinilit ko mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sa likod ng aking mga mata, nakikita ko ang imahe niya habang hinahalikan ang tiyan ni Lionette. Naririnig ko ang boses niya habang tinatawag ang mga kamay ko na liha. Pero hinayaan ko siyang maniwala na ako pa rin ang bulag na Aurelia na handang mamatay para sa kanya. Siyempre, Sebastian, gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan nating dalawa. Sagot ko. Ang bawat salita ko ay may dalawang kahulugan na tanging ako lang ang nakakaalam. Sa sumunod na 2 linggo, hinayaan ko silang malunod sa sarili nilang kasakiman. Hinayaan ko si Doña Carmela na mag-order ng pinakamahal na mga bulaklak, ang pinakamarangyang menu, at ang mga souvenir na gawa pa sa kristal. Bawat bill na dumarating ay agad kong tinatanguan. Gusto kong umakyat sila sa pinakamataas na palapag ng kanilang mga pangarap dahil alam ko na kapag mas mataas ang kinalalagyan, mas masakit ang pagbagsak. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga invitation list sa library, tumunog ang telepono ni Sebastian. Nakita ko ang saglit na pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging kampante patungo sa bahagyang takot. Sino yan, Sebastian? Tanong ko habang nananatiling nakatitig sa mga sobrang sinusulatan ko. Wala, love. Tungkol lang sa faculty meeting sa universidad. Kailangan ko lang sagutin ito sa labande. Mabilis niyang sagot bago lumabas ng silid nang hindi man lang ako tinitignan sa mata. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking ballpen. Naramdaman ko ang lamig ng aircon sa loob ng library. Pero mas malamig ang pakiramdam sa aking dibdib. Kinuha ko ang sarili kong phone at tinignan ang mensaheng ipinadala ni Maribel. Ang mga ebidensya ng paglipat ng pera ni Sebastian patungo sa account ni Lionette ay kumpleto na. Nabalik ang aking diwa nang pumasok muli si Doña Carmela. Ang mukha ay seryoso na at tila may hinihinging mas malaki pa. Aurelia, Hija, may isa pa akong gustong hilingin. Simula niya habang nauupo sa tapat ko. Naisip ko, baka pwedeng bago ang party ay mailipat na sa pangalan ni Sebastian ang ilang investments mo para naman hindi ka mapahiya sa mga Llorente. Para lumabas na si Sebastian ang nagbibigay ng lahat ng ito sa'yo, isang formality lang naman para sa proteksyon ng imahe niyo bilang mag-asawa. Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito ay tila walang hangganan. Gusto nilang kunin ang lahat. Ang pera ko, ang dangal ko, pati na ang bunga ng bawat patak ng pawis ko para lang magmukhang hari ang kanyang anak. Pag-iisipan ko po, tita. Mahinahon kong sabi, habang sa loob ko ay bumubuo na ako ng huling hakbang ng aking plano. Huwag mo nang pag-isipan ng matagal. Hija, ang banta
na may kasamang ngingiti ni Doña Carmela. Dahil kung hindi mo ito gagawin bago ang gabi ng engagement, baka mapilitan akong kanselahin ang lahat. At alam mo naman kung gaano kasakit ang mapahiya sa harap ng buong Manila, di ba? Nang makaalis siya, naiwan akong mag-isa sa silid. Tumingin ako sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw na tila isang dugo ang sugat sa langit. Akala nila, ako ang tupa na ihahain sa kanilang altar. Hindi nila alam, ako ang nagtayo ng mismong altar na yon, at ang bawat barya na kinuha nila sa akin ay ang siyang magiging pambayad sa kanilang kahihiyan. Tuloy ang laro, Doña Carmela. Pero siguraduhin ninyong handa kayong matalo. Sa bawat kislap ng gintong pulseras na yan sa iyong braso, Lianet, nararamdaman ko ang bawat hapdi ng pagtatraidor ni Sebastian. Pero sa bawat pintig ng buhay sa loob ng iyong sinapupunan, nakikita ko ang isang inosenteng biktima na katulad ko. Narito ako sa isang maliit at madilim na sulok ng isang lumang coffee shop sa Quezon City. Pinili ko ang lugar na ito dahil alam kong hindi rito nagpupunta ang mga kakilala ni na Sebastian. Sa tapat ko ay nakaupo si Lianet. Napakabata pa niya. Marahil ay nasa unang bahagi pa lang siya ng kanyang 20. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Sa sino ka ba talaga? Nauutal niyang tanong. Ang sabi sa akin ni Sebastian, pinsan ka niya. Isang pinsan na tumutulong sa kanya sa mga business dahil wala ka raw pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinsan, isang ulila na walang pamilya. Iyon pala ang kwentong ipinapakain niya sa babaeng ito, habang ako naman ay pinapaniwala niya sa isang kasalang magaganap sa susunod na buwan. Ako si Aurelia Daizon, Lianet. Ako ang babaeng 7 taon niyang kasama. Ang babaeng pinangakuan niya ng kasal at ang babaeng nagbabayad ng bawat sentimong ginagamit niya para pambili ng mga bulaklak at pagkain na ibinibigay niya sa iyo. Mahinahon kong paliwanag. Nakita ko ang unti-unting pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang baso ng tubig at napahawak sa kanyang noo. Hindi totoo yan, bulong niya. Pero alam ko na sa loob niya, ang bawat salita ko ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Sabi niya sa akin, matagal na kayong wala. Sabi niya, ikaw ang ayaw tumigil sa paghahabol sa kanya, kaya kanya hinahayaang tumulong sa pamilya niya bilang kabayaran sa mga atraso mo noon. Huminga ako ng malalim para pigilin ang galit na gustong sumabog sa aking dibdib. Ang galing mo talaga, Sebastian. Nagawa mong baligtarin ang lahat. Ang bawat sakripisyo ko ay naging atraso sa kanyang kwento. Lianet, tignan mo ako, sabi ko habang iniaabot ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tignan mo ang mga kamay na ito. Gasgas, kalyado at pagod. Ito ang mga kamay na nagtrabaho para maibili ka niya ng pulseras na suot mo ngayon. Hindi ako nandito para saktan ka o ang anak mo. Nandito ako dahil pareho tayong niloloko ng isang lalaking walang ibang mahal kundi ang kanyang sarili. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay. Noong una ay bahagya siyang napaatras, pero kalaunan ay hinayaan niya akong hawakan siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw mula sa loob ng kanyang tiyan. Isang malakas na sipa ng isang sanggol na wala pang kamalay-malay sa dumi ng mundong kanyang kinalalagyan. Napatitig ako sa kanyang tiyan. Ang sakit na nararamdaman ko para sa aking sarili ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang pagprotekta. Ang batang ito ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi bunga ng isang malaking kasinungalingan. Tulungan mo ako, Lianet, bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Tulungan mo akong ipakita sa kanya na hindi tayo mga laruan na pwedeng gamitin at itapon lang. Kapag natapos na ang lahat ng ito, titiyakin kong hindi ka magugutom. Titiyakin kong may kinabukasan ng anak mo
na malayo sa impluwensya ng mga Lorente. Nanatiling tahimik si Lionette. Ang kanyang mga hikbi ay unti-unting kumalma. Pinunasan niya ang kanyang muka at tumingin sa akin ng may bagong determinasyon. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya. Maghintay ka, ang sagot ko. Maghintay ka hanggang sa gabi ng engagement party. Doon natin ibabalik sa kanila ang bawat luha na pumatak mula sa ating mga mata. Habang paalis ako sa coffee shop, naramdaman ko ang bigat ng langit na tila babagsak na sa ulan. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot mabasa. Dahil ang bagyong darating ay hindi ako ang sisirain, kundi ang mga taong nag-akalang ang katahimikan ko ay tanda ng aking kahinaan. Aurelia, hindi mo lang dapat ipagpasalamat na pakakasalan kita. Dapat kang lumingon sa pinanggalingan mo at mapagtanto na kung hindi dahil sa akin, mananatili kang isang hamak na anak ng magbubukid na may kaunting pera pero walang klase. Ang boses ni Sebastian ay puno ng awtoridad habang nakaupo siya sa kanyang malaking silya sa loob ng kanyang opisina sa unibersidad. Ang amoy ng lumang libro at matapang na kape sa paligid ay tila naging mapanghi sa aking pangamoy. Tinitigan ko siya. Ang lalaking hinangaan ko dahil sa kanyang talino. Ang lalaking inakala kong mag-aangat sa aking pagkatao. Pero sa likod ng kanyang mga dekalidad na salamin ay isang impostor na nabubuhay sa pawis ng iba. Bago ako pumasok sa silid na ito, nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ang email na ipinadala ni Maribel. Ang mga dokumentong nakuha niya ay hindi lamang mga numero. Iyon ay mga resibo. Mga resibo ng pagbabayad ni Sebastian sa isang ghostwriter para sa kanyang doktorado. Ang bawat salita sa kanyang thesis na naging dahilan ng kanyang promosyon ay hindi galing sa kanyang isip, kundi galing sa pera ko na ipinambayad niya sa iba. Talaga, Sebastian? Mahinahon kong tanong habang dahan-dahang inilalapag ang dalang lunchbox sa kanyang mesa. Palihim kong pinindot ang record button sa cellphone na nasa loob ng aking bulsa. Akala ko ba ang pag-ibig natin ang magliligtas sa atin mula sa anumang hirap? Tumawa siya, isang tawang maikli at puno ng pangungutya. Sumandal siya sa kanyang silya at pinaglaruan ang mamahaling ballpen na regalo ko noong nakaraang anibersaryo. Pag-ibig? Aurelia, be realistic. Ang pag-ibig ay para sa mga pelikula lang. Sa totoong mundo, kailangan natin ng posisyon. At ang posisyon ko rito sa unibersidad ang nagbibigay sa iyo ng karapatang makahalubilo sa mga taong hindi mo man lang maabot sa panaginip mo. Sabi niya nang hindi man lang kumukurap. Ang mga Dizon ay swerte dahil kinuha ko kayo sa putikan. Huwag mo nang hintayin na ipaalala ko pa sa iyo kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa pamilya ko dahil sa dignidad na ibinibigay ko sa pangalan mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang dignidad na sinasabi niya ay isang hungkag na shell, isang kasinungalingan na binuo ng aking pera at ng kanyang panlilinlang. Gusto kong isigaw sa mukha niya na alam ko na ang lahat. Gusto kong itapon ang pagkaing niluto ko sa kanyang mukha. Pero naalala ko ang bilin ni Tio Tomas. Ang matalinong mandirigma ay hindi sumusugod nang walang sapat na bala. Ganun ba ang tingin mo sa amin, Sebastian, na kinuha mo kami sa putikan? Bulong ko. Pilit na pinapanatiling gumaralgal ang aking boses para isipin niyang nasasaktan ako sa kanyang mga salita. Iyon ang totoo, Relly. Kaya huwag ka nang magreklamo kung medyo magastos ang party. Bayad mo yon para sa proteksyong ibinibigay ko sa iyo. Huling hirit niya, bago bumalik sa pagbabasa ng mga papel sa kanyang mesa, tila ba isa na lamang akong istorbo sa kanyang mahalagang oras. Paglabas ko ng opisina, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang sa pasilyo ng gusali. Ang bawat parangal na nakasabit sa dingding na may pangalan niya ay tila mga insulto sa mga taong tunay na nagtatrabaho ng tapat. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot,
Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Doña Carmela. Ang bawat letra sa screen ay tila mga patak ng lason. Aurelia, kailangan ko ng 5 milyong piso sa account ko bago mag-alas 5 ng hapon bukas. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa engagement party. Kakansilahin ko ang lahat at sasabihin ko sa lahat na ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi natuloy ang kasal. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Napatigil ako sa paglalakad. Tumingin ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tila nanunuya sa aking kalagayan. 5 milyon para sa isang kasalang, alam kong isang malaking bitag. 5 milyon para sa isang lalaking tinawag akong basurang galing sa putikan. Napahawak ako ng mahigpit sa aking bag kung saan naroon ang cellphone na naglalaman ng kanyang pag-amin. Ganito na lang ba? Hahayaan ko bang ubusin nila ang huling sentimo ko bago nila ako itapon ng tuluyan? O sisiguraduhin kong sa gabi ng kanilang selebrasyon, sila ang magmamakaawa sa putikang sinasabi nila? Nay, bakit po hindi kayo gumamit ng bagong sabon na binili ko? Iyong mabango at malambot sa balat? Napatigil si Nanay Rosa sa paglalaba sa likod ng aming maliit na bahay sa Laguna. Tumingin siya sa akin habang pinupunasan ang kanyang noo ng dulo ng kanyang duster. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na at nangingitim ang mga kuko dahil sa pagtatanim. Pero sa mga mata ko, iyon ang pinakamalinis na kamay sa mundo. Sayang naman, Relly. Gagamitin ko lang yon kapag may espesyal na okasyon. Sanay naman ako sa bareta, anak. Malinis din naman ang labas nito. Malambing niyang sagot bago muling ibinaling ang atensyon sa pagkusot ng mga damit. Pinanood ko siya mula sa pinto ng aming kusina. Ang amoy ng basang lupa at sinisindang kahoy ay humahalo sa amoy ng murang sabon. Mga amoy na nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Dito sa Laguna, ang bawat sentimo ay may halaga. Ang bawat barya sa loob ng lumang lata ng biskwit ni Nanay ay bunga ng maghapong pagbabaluktot ng likod sa ilalim ng araw. Samantala, sa Makati, may isang babaeng humihingi ng 5 milyong piso para lang sa isang gabi ng pagpapanggap. Isang pamilya na ang tanging alam ay humingi, kumuha at manira ng pagkatao. Habang ang nanay ko ay nagtitiis sa pudpod na sabon, ang mga Llorente ay nagpapakasasa sa pera ko habang tinatawag akong basura sa likod ng aking likuran. Nay, pahinga muna kayo. Ako na ang magpapatuloy niyan. Sabi ko habang lumalapit sa kanya. Huwag na, anak. Nakabihis ka na at aalis ka na uli. Ang ganda-ganda mo sa suot mo. Para kang isang prinsesa. Nakangiting sabi ni Nanay habang tinitignan ang aking simpleng bestida. Masaya ako na sa wakas ay magkakaroon ka na ng sariling pamilya na mag-aalaga sa'yo. Iyon lang naman ang tanging panalangin ko gabi-gabi. Naramdaman ko ang biglang pagsikip ng aking dibdib. Ang bawat salita ni Nanay ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa aking puso. Kung alam mo lang, Nay, kung alam mo lang na ang pamilyang sinasabi mo ay ang mga taong kukuha sa akin ng lahat. Lumapit ako kay Nanay at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat na amoy, araw at pagmamahal. Hinayaan kong pumatak ang isang luha na kanina ko pa pinipigilan. Nay, pangako, hinding-hindi ko hahayaan na bastusin nila ang pangalan natin. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ako magiging dahilan ng iyong kahihiyan. Bulong ko. Alam ko, anak, napakabuti mong bata. Ang dangal mo, ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Sagot ni Nanay habang tinatapik ang aking kamay. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ako sa aking lumang kwarto. Binuksan ko ang aking maleta at kinuha ang bestidang isusuot ko para sa engagement party bukas. Isang itim na bestida. Sabi ni Sebastian, gusto niya ay puti para magmukha akong inosente at dalisay sa harap ng mga bisita.
Pero pinili ko ang itim. Ang itim ay hindi para sa kasal. Ang itim ay para sa pagluluksa. Niluluksaan ko ang 7 taon na itinapon ko para sa isang maling tao. Niluluksaan ko ang Aurelia na dating mahina at madaling lokohin. Inilabas ko rin ang aking cellphone at tinitigan ang file na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang mga pekeng pirma, ang record ng ghostwriter ni Sebastian, ang mga larawan nila ni Lionette, at ang mga boses na puno ng panglalait. Bukas, ang bawat bituin sa Manila Hotel ay magsisilbing saksi sa pagtatapos ng kanilang kaharian. Hinawakan ko ang aking kaliwang kamay kung saan naroon ang peklat ng pagtatrabaho. Wala na ang panginginig. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay isang malamig at malinaw na determinasyon. Handa na ba akong harapin ang unos na ako mismo ang magpapasimula? O hahayaan ko bang lamunin ako ng dilim bago pa man sumikat ang araw? Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Bukas, hindi na ang Aurelia na biktima ang makikita nila. Bukas, makikilala nila ang Aurelia na hindi na muling magpapayuko. Napakaganda ng lahat, hindi ba, Aurelia? Ang ganitong karangya ay nararapat lamang sa isang Llorente. Siguraduhin mong hindi ka magmumulang taga-bukid sa harap ng mga panauhin ko. Ang bulong na yon ni Doña Carmela ay tila isang malabig na ihip ng hangin sa aking tainga habang nakatayo kami sa bukana ng Manila Hotel Ballroom. Ang paligid ay puno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga dambuhalang kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Ang amoy ng libu-libong sariwang bulaklak ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Ang pamilyang tinitingala dahil sa kanilang kunwari ay yaman. At ako, ang babaeng magpapasok ng bagong dugo at pera sa kanilang naghihingalong pangalan. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kilay ni Doña Carmela nang makita niya ang suot ko. Sa halip na ang puting gown na binili niya para sa akin, suot ko ang itim na bestida na gawa sa seda. Itim na kasing dilim ng gabi, kasing talas ng aking determinasyon. "Why are you wearing black, Aurelia?" Asik ni Sebastian sa aking tabi. Bahagya niyang hinila ang braso ko habang nakangiti pa rin sa mga kakilalang dumadaan. "I told you, Ma wants you to look pure tonight. Mukha kang pupunta sa libing sa suot mo." Bakit, Sebastian? Bakit, Sebastian? Hindi ba't libing naman talaga ang puntahan natin? Mahinahon kong sagot habang nananatiling nakatingin ng diretsyo. Ang libing ng mga kasinungalingan. Hindi siya nakasagot dahil sa sandaling iyon ay tinawag na kami sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ay tila paglakad patungo sa isang bitayan, pero sa pagkakataong ito, hindi ako ang bibitayin. Naramdaman ko ang kaba ng aking puso, isang mabilis na pagtibok na tila isang tambol na nagbababala ng pagdating ng katotohanan. Umakyat kami sa entablado sa ilalim ng masigabong palakpakan. Doon, kinuha ni Doña Carmela ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kagalakan habang ibinibida ang kabutihan ng kanyang anak at ang swerte ko na mapabilang sa kanilang pamilya. "Tonight is not just about a union," simula ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. "It is about legacy. And as a sign of our commitment to the Llorente family, Aurelia has a very special gesture to make tonight." Isang waiter ang lumapit na may dalang pilak na tray. Sa ibabaw nito ay isang pirasong papel, ang kabuuan ng lahat ng gastos para sa gabing ito, at ang loan document na magtatali sa akin sa kanilang mga utang habang buhay. Isang ballpen na ginto ang inilapag din sa tray. Naramdaman ko ang lahat ng mata na nakatitig sa akin. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na naghihintay ng aking pagkakamali. Doña Carmela looked at me with a triumphant smirk, a look that said, "Pumirma ka na, basura." Sebastian leaned in closer,
his hand firmly gripping my waist, forcing a smile for the cameras. Sign it, Relly. Don't make a scene. Do this for us, and I'll make you the happiest woman alive. Tiningnan ko ang ballpen. Tiningnan ko ang papel. Naalala ko ang mga kamay ni Nanay Rosa na naglalaba sa Laguna. Naalala ko ang boses ni Sebastian na tinatawag akong liha. Naalala ko si Lianet at ang batang walang kamalay-malay. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Naramdaman ko ang lamig ng ginto sa aking mga daliri. Ang buong ballroom ay biglang tumahimik. Tila ba pati ang hangin ay napatigil sa paghinga. Inilapit ko ang dulo ng ballpen sa linya kung saan dapat naroon ang aking pirma. Pero sa halip na isulat ang aking pangalan, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa aking mga braso. Isang lakas na nanggagaling sa 7 taon ng pananahimik. Tumitig ako nang diretso sa mga mata ni Doña Carmela. Nakita ko ang biglang paglitaw ng takot sa kanyang mga mata. Isang munting bitak sa kanyang perpektong maskara. Ganito na lang ba? Bulong ko. Sapat na para marinig nilang dalawa ni Sebastian. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay, hindi para pumirma, kundi para sa isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Sa halip na ilapat ang dulo ng gintong ballpen sa papel, narinig ng buong ballroom ang malutong na tunog ng nabaling plastik at kahoy. Binasag ko ang panulat sa harap mismo ng mukha ni Doña Carmela. Ang tinta nito ay tumalsik sa puting tela ng mesa. Tila mga dumi na sumasalamin sa itim na budhi ng mga taong nasa harap ko. Aurelia, ano bang ginagawa mo? Ang pabulong na sigaw ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay namumula na sa hiya habang pilit pa ring ngumingiti sa mga bisita. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Pirmahan mo na yan. Bakit, Sebastian? Takot ka bang hindi mabayaran ang mga utang ng pamilya mo? Malakas kong sagot. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom sa tulong ng mikroponong malapit sa akin. Biglang namatay ang maringal na musika. Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito napalitan ng isang kakaibang tunog. Mula sa mga dambuhalang speaker ng hotel, hindi ito kanta, iyon ay isang recording. Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma yan. Wala naman siyang ibang pupuntahan, kundi ang pamilya yan natin. Kailangan ko munang tiisin ang bawal na haplos ng mga kamay niyang magaspang. Ang boses ni Sebastian ay narinig ng lahat. Ang kanyang mga salita tungkol sa aking gasgas na kamay at ang balak nilang pagnakawan ako ng pera ay tila mga sampal na paulit-ulit na tumama sa kanyang sariling mukha. Nakita ko ang unti-unting pagpukas ng kulay sa mukha ni Doña Carmela. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang baso ng wine na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga daliri. Ngunit hindi pa ako tapos. Sa malaking screen sa likod namin, kung saan dapat ay ipakikita ang aming mga larawan bilang magkasintahan, biglang lumabas ang mga screenshots ng bank transfers ni Sebastian patungo sa isang ghostwriter. Lumabas din ang mga dokumento ng kanyang huwad na doktorado. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na ugong ng pagkabigla at pandidiri. Aurelia, itigil mo ito, sigaw ni Doña Carmela. Akmang sasampalin niya ako pero mabilis kong nahuli ang kanyang kamay. Hindi na ako ang babaeng tinitignan niyo lang bilang ATM, tita. Mahinahon pero matalim kong sabi. Ang perang hiningi niyo para sa gabing ito, hindi ko yan babayaran. Lahat ng ito ay nakapangalan sa inyo. Kayo ang magbayad sa sarili ninyong kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Lianet. Dahan-dahan ang lakad habang hawak ang kanyang malaking tiyan. Ang kislap ng gintong pulsera sa kanyang braso ay tila naging isang bituin na nagbigay liwanag sa huling kasinungalingan ni Sebastian. Sebastian! Mahinang tawag ni Lianet. Sapat na para mapatingin ang lahat sa kanya. Sabi mo, namatay na ang asawa mo kaya kailangan mong pakasalan ang babaeng ito para sa pera. Sabi mo,
Para sa anak natin ito. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang mga kamera ng mga media at mga cellphone ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng naghuhumiyaw na katotohanan. Si Sebastian ay napaupo sa sahig. Ang kanyang maskara ng pagiging isang kagalang-galang na propesor ay tuluyan ng nadurog. Si Doña Carmela naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot habang nakikita ang mga dating kaibigan niya na tinatawanan siya sa gilid. Tumingin ako sa kanilang lahat. Tumingin ako sa mga kamay ko. Ang mga kamay na tinawag nilang liha. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kalinisan. Hindi ang linis ng sabon, kundi ang linis ng isang kaluluwang malaya na sa tanikala. Ang pag-ibig ko ay hindi pambayad ng utang, Sebastian. Huling hirit ko bago ako tumalikod sa entablado. At ang dangal ng pamilya ko ay hindi mabibili ng kahit anong pekeng apelyido ninyo. Naglakad ako palabas ng ballroom ng nakataasang noo. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang martsyang nagpapahayag ng aking tagumpay. Iniwan ko sila sa gitna ng apoy na sila mismo ang nagsindi. Sa labas ng hotel, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang bawat hibla ng hangin sa aking baga. Sa wakas, ang Aurelia na biktima ay wala na. Ang natitira na lang ay ang Aurelia na buo, matatag at malaya. Hindi nagtagal matapos ang gabing iyon. Ang maringal na tore ng mga Llorente na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho. Ang bawat pahayagan at bawat post sa social media ay puno ng mukha ni Sebastian at Doña Carmela. Ang titulong propesor na ipinagmamalaki niya ay tila naging isang biro na lang at ang pangalang Doña ay naging simbolo ng isang huwad na yaman. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng aking opisina sa Makati. Pinapanood ang pagbuhos ng ulan sa mga sasakyan sa ibaba. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Wala na ang mga tawag ni Sebastian na humihingi ng pera. Wala na ang mga pananakot ni Doña Carmela. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang marahang paghinga ng sarili kong kaluluwa na unti-unti nang naghihilom. Nabalik ang aking diwa nang makatanggap ako ng tawag mula kay Maribel. "Really? Napanood mo ba ang balita?" Ang boses niya ay puno ng pananabik. Tinanggal na si Sebastian sa universidad. Hindi lang yun, binawi rin ng Board of Regents ang lahat ng kanyang mga parangal. At si Doña Carmela, narinig ko na kinuha na ng bangko ang kanilang mansyon dahil sa hindi mabayarang mga loan. Wala silang matutuluyan ngayon. Hindi ako nakasagot agad. Wala akong naramdamang tuwa, pero wala rin akong naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang pakiramdam ng katarungan. Ang bawat tao ay may sariling anihan at sa pagkakataong ito, ang inani nila ay ang mismong binhi ng panlilinlang na itinanim nila sa akin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento para sa aking pag-alis patungong Laguna, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Sebastian. Ang kanyang dating maayos at plansadong barong ay gusot na ngayon. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Wala na ang mapagmataas na propesor. Ang nasa harap ko ay isang lalaking durog at talunan. "Really? Please," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kausapin mo naman ako. Nagkamali ako, alam ko. Pero kailangan namin ng tulong. Si Mama." Inatake siya sa puso nang makita ang mga sheriff sa bahay. "Wala kaming pambayad sa ospital. Ikaw lang ang makakatulong sa amin." Tinitigan ko siya. Tinitigan ko ang kanyang mga kamay na dati ay pilit kong hinahawakan sa tuwing natatakot ako. Ngayon, ang mga kamay na yon ay tila mga kamay ng isang estranghero. "Sebastian, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo sa gabi ng engagement party." Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay walang bahid ng galit, kundi puro linaw. Ang pag-ibig ko ay hindi pambayad ng utang. Ang perang hiningi niyo
Ang dangal na kinuha nyo, sapat na yon bilang kabayaran sa 7 taon na itinapon ko para sa'yo. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang security. Ganyan ka na ba kadesperada para makitang naghihirap? Naghihirap kami? Sigaw niya, ang kanyang huling pagtatangka na manakit. Dahil ba sa mga kamay mong magaspang kaya wala kang puso? Ngumiti ako ng bahagya. Itinaas ko ang aking mga kamay at tinitigan ang mga kalyo at peklat na naroon. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa iyo, Sebastian, at ang mga kamay ring ito ang nagpalaya sa akin. Ang hirap ninyo ay hindi ko gawa. Iyan ay bunga ng inyong sariling mga desisyon. Paalam na. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Narinig ko ang mahina niyang paghikbi sa labas, ang tunog ng kanyang pagsuko na unti-unting lumalayo sa aking pandinig. Hindi na ako lumingon pa. Bago ako tuluyang lumabas ng gusali, sinalubong ako ni Tio Tomas. May dala siyang isang makapal na sobre. Aurelia, may nakita ako sa mga lumang file ng tatay mo, sabi ni Tio Tomas ng may seryosong muka. Hindi lang pala pagsisikap ang dahilan kung bakit nagkaroon ka ng kakayahan sa pananalapi. May iniwan ang tatay mo na hindi mo alam. Isang bagay na ninakaw din ng mga Llorente noon pa man. Napatigil ako sa huling baitang ng hagdan. Ang bawat sikreto na nabubunyag ay tila mga bahagi ng isang mas malaking tadhana. Tumingin ako sa sobre at pagkatapos ay sa langit na nagsisimula nang kuminang ang mga bituin. Minsan, ang pagguho ng isang pangarap ay ang simula lamang ng pagtuklas sa isang katotohanang mas matibay pa sa bato. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga puno ng kape ang sumalubong sa akin pagbaba ko ng sasakyan. Wala na ang usok ng Makati, wala na ang amoy ng mamahaling pabango na pilit nagtatakip sa mabahong katotohanan. Dito sa Laguna, sa tapat ng aming lumang bahay, ang hangin ay tila isang gamot na humahaplos sa mga sugat ng aking nakaraan. Inilapag ko ang aking mga gamit sa kawayang upuan sa beranda. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Wala na ang panginginig. Ang mga kalyong dati ay ikinahiya ko dahil sa mga salita ni Sebastian. Ngayon ay tinitignan ko ng may pagmamalaki. Ang mga kamay na ito ang nagbuo muli sa akin. Relly, anak, halika muna rito sa kusina. Tawag ni Tio Tomas. Nakaupo siya sa tapat ng isang lumang mesa at sa harap niya ay ang sobrang ibinigay niya sa akin nung isang araw. Naupo ako sa tabi niya. Dinaramdam ang lamig ng sahig sa aking mga paa. Binuksan ni Tio Tomas ang sobre at inilabas ang isang dilaw na dokumento, isang lumang titulo ng lupa at isang kasunduan na may pirma ng aking ama at ng ama ni Sebastian. Hindi lang basta pagnanakaw ang ginawa nila sa iyo, Relly. Simula ni Tio Tomas, ang boses ay puno ng pait. Ang lupang kinalalagyan ng dati nilang mansyon sa Manila, bahagi iyon ng lupain ng tatay mo na nakuha nila sa pamamagitan ng panlilinlang noong naghihikahos ang pamilya natin. Ginamit nila ang pagiging mabuti ng tatay mo para payamanin ang kanilang sarili. Ang pagtrato nila sa iyo bilang basura ay paraan lang nila para hindi mo malaman ang totoong utang nila sa ating mga Dizon. Napatitig ako sa dokumento. Ang bawat letra ay tila nagsusumigaw ng katarungan. Kaya pala ganun na lang ang pagpilit ni Doña Carmela na ipakasal ako kay Sebastian, hindi lang dahil sa pera ko ngayon, kundi dahil takot silang mabawi ko ang lahat ng kinuha nila sa amin noon pa man. Pero sa halip na magalit, nakaramdam ako ng isang malalim na kapayapaan. Ang katotohanan ay wala na sa kanilang mga kamay. Ang hustisya ay hindi na kailangang hingin. Kusa na itong dumating nang piliin kong talikuran ang kanilang mundo. Sa sumunod na mga buwan, ginamit ko ang aking kaalaman sa pananalapi para sa isang bagong adhikain. Hindi na para sa mga korporasyon sa Makati, kundi para sa mga kababaihan dito sa aming bayan. Itinatag ko ang Dizon Weaving and Financial Hub, isang maliit na kooperatiba kung saan ang mga nanay
ay natututong maghabi ng mga tradisyonal na tela at kasabay nito ay tinuturuan ko silang humawak ng sarili nilang pera. Isang umaga, habang nagtuturo ako, dumating si Maribel na may dalang balita. "Really? May nakakita kay Sebastian sa Maynila." Bulong niya habang iniaabot ang isang baso ng malamig na tubig. Nagtatrabaho siya bilang kargador sa pier. Sabi nila, madalas daw siyang nakikitang tulala at tila nawawala sa sarili. Si Doña Carmela naman, nasa isang pampublikong pasilidad na, wala nang bumibisita, kundi ang mga luma niyang pinagkakautangan. Tumingin ako sa labas, sa mga kababaihang masayang nagtatawanan habang nagtatrabaho. Naisip ko si Sebastian, ang lalaking natatakot madumihan ng mga kamay. Ngayon ay nabubuhay sa pawis at bigat ng mga kargamento. Ang liha na kinatakutan niya ay naging sarili niyang kapalaran. Sana makahanap sila ng kapayapaan. Maikli kong sagot. Hindi dahil sa pinatawad ko na ang lahat ng sakit, kundi dahil wala na silang puwang sa aking kasalukuyan. Ang galit ay isang baga na kung hahawakan mo ng matagal, ikaw lang ang masusunog. Lumapit sa akin si Nanay Rosa na may dalang isang tasang mainit na barako. Umupo kami sa ilalim ng puno ng mangga, pinapanood ang paglubog ng araw na kulay kahel at lila. "Masaya ka na ba, anak?" Tanong ni Nanay habang hinahawakan ang aking kamay. Tinitigan ko ang aking mga daliri. Ang mga daliri na ngayon ay may mantsa ng tinta mula sa pagtuturo at bahagyang gasgas mula sa pagtulong sa paghabi. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Nanay. "Higit pa sa masaya, Nay. Malaya na ako." Sagot ko. Nalaman ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng account sa bangko o sa taas ng titulong nakadikit sa iyong pangalan. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang gumising sa umaga na walang dinadalang mabigat na lihim at ang pagtulog sa gabi na may dangal na hindi kailanman nayurakan. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko, sa wakas, narito na ako sa tabing dagat kung saan ang alon ay hindi na nakakatakot, kundi nagbibigay ng bagong simula. Isang katanungan na lang ang nananatili sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang mga bituin na unti-unting sumisibol sa langit. Sapat na ba ang lahat ng ito para tuluyang mabura ang bawat pait? O ang bukas ay may dala pang sorpresa na susubok sa aking bagong nahanap na lakas? Isang taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang librong muling isinulat ng may mas magandang panimula. Narito ako ngayon, nakatayo sa harap ng isang bagong gusali sa gitna ng aming bayan sa Laguna. Hindi ito isang matatayog na skyscraper na katulad ng sa Makati, kundi isang maaliwalas na estruktura na gawa sa kawayan, semento at pangarap. Sa itaas ng pinto, nakaukit ang mga salitang Dangal ng Kababaihan Foundation. Ito ang bunga ng bawat patak ng pawis ko, ang katarungang ipinaglaban ko hindi para sa pera, kundi para sa bawat babaeng nakaranas na maliitin at yurakan. Pinanood ko ang mga kababaihang labas-masok sa gusali. May mga dalagang nag-aaral ng financial literacy at may mga nanay na abala sa paghahabi ng mga telang itinitinda na namin ngayon sa ibang bansa. Ang bawat tawa nila ay tila isang himig na nagpapawi sa huling bakas ng pait sa aking puso. Isang pamilyar na mukha ang lumapit sa akin, si Lionette. Hawak niya ang isang malusog na batang lalaki na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang simpleng uniforme ng aming kooperatiba at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang babaeng nakahanap na ng sariling boses. "Aurelia," tawag niya ng may ngiti. "Salamat uli. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung saan na kami pinulot ng anak ko." "Tama ka. Hindi namin kailangan ng pangalang Llorente para magkaroon ng halaga." Huminga ako ng malalim at hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol. "Wala iyon, Lionette. Pareho tayong natuto. Ang mahalaga, malaya na tayo sa mga taong nag-akalang pag-ari nila ang ating bukas."
Sa malayo, nabalitaan ko mula kay Tio Tomas na tuluyan ng nabaon sa limot ang mga Llorente. Si Sebastian ay napaulat na umalis na ng bansa para magtrabaho bilang isang TNT sa ibang lupain, habang si Doña Carmela ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na paupahan, hinihintay ang mga bisitang hinding-hindi na darating. Ang kanilang yaman ay naglaho, ang kanilang dangal ay naging alikabok. Hindi dahil pinaghigantihan ko sila, kundi dahil ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagbawi sa mga bagay na hindi naman talaga sa kanila. Naglalakad ako pa uwi. Sinalubong ako ni Nanay Rosa sa aming bakuran. Magkahawak kamay kaming umupo sa aming lumang duyan habang pinapanood ang unti-unting paglitaw ng buwan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tinawag na liha. Hindi na sila magaspang sa aking paningin. Ang bawat kalyo ay isang mapa ng aking tagumpay. Ang bawat peklat ay isang huwad na gintong pinalitan ng tunay na ningning ng aking pagkatao. Tapos na ang gabi ng pagluha. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Napatunayan ko na ang tunay na tagumpay ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang lalaking nasa tabi niya, kundi sa kung gaano siya katatag na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang singsing o sa isang marangyang handaan, kundi sa katahimikan ng isang budhing malinis at sa pag-asang kailanman ay hindi na muling mayuyurakan. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa aking nakaraan at ngumiti. Hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil alam kong ang Aurelia na narito ngayon ay hinding-hindi na muling magpapaapi sa kahit kanino. Ako si Aurelia Dizon, at sa wakas, ang aking kwento ay hindi na tungkol sa pagtatraidor, kundi tungkol sa isang matamis at ganap na pagbabago. Ang bukas ay akin na at wala nang makakapigil sa pagsikat ng aking sariling araw.